Unang pasabog ng Poco ngayong 2026, ito yung Poco M8 Pro. Mahigit isang linggo ko nang gamit to, andito yung SIM card ko. At yes, usually M series, yung mga pwede na phones ng Poco. Pero sa upgrades na ginawa nila dito, yung M sa pangalan niya, medyo mayabang na. At sabihin ko na rin kaagad na pasabog yung promo price niya. Snapdragon 7S Gen 4, malaking upgrade sa battery, flagship level na charging, mas magandang display, hanggang 400% yung volume ng speakers, at mas in-improve din na camera. Again, more than a week ko nang gamit to at sasabihin ko sa inyo yung naging experience ko. Syempre yung mga cons, kumpara na rin sa ibang mga phones. Alamin na rin natin kung sakto ba sa'yo at tapusin nyo tong video dahil papamigay natin to. Okay, so uumpisahan kaagad natin to sa pinaka-pinagmamalaking upgrade ng Poco dito, battery and charging. Pag-usapan natin yung benchmark results at syempre yung actual usage ko. Again, 6,500 mAh yung battery capacity ngayon. Malaki-laking talon mula sa 5,110 mAh ng M7 Pro last year. Actually, sinasabi rin ng Poco na flagship level nga raw yung battery and charging dito at totoo naman, 6,500 mAh din kasi yung flagship nila na F8 Ultra. At yes, hindi na sila pumreno at 100 watts of fast charging na rin yung binigay nila dito. So para muna sa benchmark, syempre PC Mark battery test ulit. Screen refresh rate natin ay nakaset lang sa auto at nakakuha tayo dyan ng more than 15 hours na screen on time. Kung eto lang yung titignan natin, pasok pa naman sa all-day battery life. Pero kung tutuusin at real talk lang, medyo mababa pa yan para sa 6,500 mAh capacity. So ang good news naman, sa actual usage ko, mostly browsing, watching videos, sulat ng script, camera, mga light applications lang at walang gaming. Nasa pagitan siya ng 1.5 hanggang almost 2 full days na gamitan. So good battery performance sa experience ko. Hindi ko i-exaggerate tulad ng 2026 national budget. Of course, depende pa rin yan sa paggamit nyo. At bukod kasi sa mismong battery capacity, malaking factor din yung optimization at power efficiency. At sa kaso nitong M8 Pro, may potential pa to na mas kumuna. Pwede pa nilang i-optimize sa mga susunod na updates, but ang ending, kumpara sa mga kakumpetensyang phones ngayon sa ganitong segment, palag-palag na rin talaga yung battery at medyo makunat na rin naman. So share mo na to sa tropa mo na medyo makunat. Now, punta naman tayo sa charging at sobrang bilis lang. As usual, nag-start ako sa 10% battery life para sa test natin. After 30 minutes, 77% na rin kaagad. At 43 minutes lang din yung inabot para mapuno sa 100%. At take note nga pala na hindi ko pa tinurn on yung top speed option dyan. Pwede mo pang mas pabilisin pag alam mo na, emergency. So yung charging, ang siguradong best sa category niya, less than an hour para punuin yung 6,500 mAh capacity. Sobrang panalo na nun para sa ganitong presyo. Now, isa pang upgrade na nagustuhan ko talaga dito ay yung display. Para lang klaro, marami na rin namang phones under this price ang may magandang display. Kahit under 10K, makakakita na tayo ng AMOLED screen, high refresh rate. Hindi pa rin lahat, pero marami na. Ngayon, sa kaso natin dito, maganda rin kasi yung tinalon kumpara sa last year's M7 Pro. Unang-una, mas malaki na. Usually, 6.67 inches pag Poco phones, di ba? So, dito, 6.83 inches na yung size. Una ko yung nakita sa Poco F7 nila. At ako, sa totoo lang, mas preferred ko pa rin ang compact phones. Mas komportableng gamitin. At alam kong mag-a-agree din yung ilan sa inyo, but syempre, pag manonood ka or maglalaro ka ng games, mas maganda pa rin pag malaki yung screen mo. At sa kaso ko, nagsulat din kasi ako ng script gamit to at dahil nga mas malapad, mas masarap ding mag-type. Lalo na kung type ka rin niya. Namput. Then maganda rin kasi yung haptic feedback for the price. Hindi naman siya yung F-series level ng haptics, but I can say na hindi putyo-putyo yung vibration motor at much better pa rin kumpara sa mga kakumpetensyang phones. Minsan kasi, di ba, pindot ka ng pindot pero halos hindi mo na talaga maramdaman. Kahit anong pilit mo, kahit anong suyo mo, kung ayaw na sa'yo, siguro oras na para mag-let go ka. Sorry, hardware voyage pala to. Akala ko segment sa radyo.
Nga pala, since mas malaki na rin yung screen ngayon, tinaasan din nila yung resolution. From Full HD Plus last year, 1.5K na ngayon, so slightly higher at sharp-looking display pa rin talaga. Corning Gorilla Glass Victus 2 na rin dito sa harap. Hindi rin basta nakukuha yan sa ganitong price. Dating mga flagships lang ang meron. Curved display to, pero slightly curved lang naman. Hindi siya yung tulad ng dati na sobrang curved talaga. Dito, same ng atake sa mga flagships na nag-curved screen last year, like the X200 Pro and OnePlus 13. Personally, hindi siya issue para sa akin kahit na mas preferred ko ang flat displays. Pero, syempre, kanya-kanyang take at preference pa rin tayo dito. Brightness naman, kahit gamit ko sa labas, okay na okay pa rin. Mas mataas na yung peak brightness ngayon at 3200 nits, 1800 nits HBM. In-display fingerprint scanner is also responsive. Sa smoothness naman, panalo rin, 120Hz refresh rate. Very smooth kapag scrolling ako sa Facebook. In terms of colors naman, syempre, nag-Netflix, Disney Plus at YouTube ako dito. 12-bit AMOLED panel, so nasa 68 billion colors. Vibrant display din talaga. Legit na maganda, matingkad yung kulay at expect nyo na rin yung solid watching experience. Plus, yung dual speakers natin dito, pwedeng isagad hanggang 400% volume at malakas din talaga. Actually, mas malakas pa kumpara sa iPhone 17 Pro Max. But, syempre, in terms of sound quality, hindi pa ganong level. Pwede na rin pang sound trip sa kwarto kung hindi ka naman sobrang selan. But, take note na less than 20K smartphone pa rin yan. So, hindi para mag-expect ng matindihang bass. Solid lang for watching series, gaming, and considering the price, malaki-laking bonus na rin para sa mga bibili. Okay, so usapang performance tayo at this time, Qualcomm chipset yung gamit. 4nm Snapdragon 7S Gen 4, may 8256 and 12512 configuration. According to Poco, lagpas 1M daw yung score nito sa Antutu benchmark. Hindi ko pa nga lang yan mako-confirm sa ngayon dahil mukhang may restrictions pa sa side nila. So hindi ko na lang pangahawakan yung claim nila at sabihin ko na lang sa inyo yung actual experience ko. Again, mga light applications lang naman yung ginagamit ko at overall, very smooth naman. May mga stutters akong na-experience paminsan-minsan, lalo na kapag nagtitake ako ng photos and videos sa camera app. May delay, may stutters, but overall smoothness is still good para sa ganitong klase ng phone. Productivity apps, social media, web browsing, even light gaming, pwede rin. Ididiin ko lang, light gaming, so mga ML, HOK, CODM, pwede rin Genshin, but don't expect stable 60 FPS at highest settings sa ganong klase ng mga laro. Mobile Legends natin, almost 120 FPS yung average, so very smooth. Call of Duty Mobile ay limited sa 60 FPS sa parehong MP and BR mode, but very smooth din since 60 FPS yung average. Mention ko na nga rin pala yung 2560Hz na instant touch sampling rate. Very responsive naman nung gamit-gamit ko. Tapos sa Genshin Impact, hindi uubra kapag highest settings, hindi ka matutuwa sa experience mo doon, so much better pa rin. Kung hahayaan na lang natin to sa default graphic preset, which is medium, then iset na lang natin sa 60 FPS yung limit. Nasa 40 FPS yung average natin dyan, so hindi pa rin kaya yung consistent 60 and expect frame drops pa rin kapag masyado ng maraming effects. Thermals naman umiinit din depende sa game. Less demanding games, pasok pa naman sa normal temps, but sa mga graphic intensive titles, umiinit din talaga at umabot ako dito ng 47 degrees. So again, more on for light gaming and entertainment lang talaga yung phone. Other experience ko pa sa mismong paggamit, mobile data and Wi-Fi connection, goods pareho. Wala akong naging issue. Nag 5G speed test din ako sa Cavite at BGC, okay naman lahat. Software experience ay goods din naman. Alam nyo naman na okay sa akin ang interface ng HyperOS. Ang ayoko lang dito, ads and bloatware. So initial setup pa lang, in-uninstall ko na kaagad, disable ko na yung mga notifications at ads. Lalo na yung paglabas ng Casino Plus, very aggressive yung notifications, so uninstall at turn off nyo na lang din. Pagdating naman sa tagal ng software support, 4 major Android upgrades and 6 years of security patches according to Poco. And for a phone this price, sobrang panalo na tayo doon. Android 15 pa nga lang out of the box, so -1 na kaagad sa Android 16 upgrade. Speaking of mismong paggamit, komportableng gamitin, slightly curved nga rin kasi sa harap at likod. Tapos kahit 6,500 mAh yung battery, hindi siya mabigat, hindi rin makapal. Sakto at halos same lang din sa mga pangkaraniwang phones natin ngayon. Sa design naman, ito yung 3 color options natin, looks good din. Mostly plastic build na expected na rin naman sa ganitong price point. But ang good news dito,
IP68 rated na. Hindi naman umulan nung mga araw na dala ko to sa galaan, but ready siya sa mga ganung pagkakataon kahit nga malubog, protektado. IP69K rated na rin pala, so kaya din yung high pressure, high temperature water jets. At sa totoo lang, marami pa rin sa mga kakompetensyang phones nito ang hindi pa naka IP68, marami pa ring IP54 lang, so plus din talaga para dito sa M8 Pro. Yung Type-C port nga pala, most probably USB 2.0 pa lang din. Medyo matagal din kasi yung pag-transfer ko ng files from phone to external drive. Tapos para naman sa camera, gamit dito yung 50 megapixel Light Fusion 800 sensor with OIS, which is the same sensor na ginamit para sa main cam ng mas mahal na Poco F8 Pro. At eto muna yung mga nakuha naming photos. Start tayo sa outdoor shots. Sa totoo lang, makakakuha tayo ng good looking photos dito pag maaraw. May mga kuha na contrasty at hindi rin ganun kalawak yung dynamic range, but overall, pasok na pasok pa rin para sa presyuhan niya sa promo price, para lang klaro. Indoor shots, ganun din. Ito yung ilan sa mga kuha ko sa mall at sa studio. Detailed, vibrant photos din. Yung food namin dito, warm talaga yung lighting dyan. Medyo sumobra lang ng konti sa tingkad. At kapag gabi naman, dito ako na-impress kasi maganda yung karamihan sa mga kuha. Kahit may mga LEDs tayo sa shot, maganda, makulay. Pero take note na kailangan matagal kang nakatutok kapag nagpipicture. Antayin mo munang matapos yung processing for best results. At may mga pagkakataon na sumasablay din at nagiging blown out yung mga ilaw. Yung mga kuha naman sa 8 megapixel ultra-wide camera, honestly, filler cam lang to. Mema na camera lang at hindi ko siya gagamitin personally. Hindi ganun kaganda. Selfies natin, depende talaga sa lighting. Pag may good lighting, goods din yung kuha, may details and natural looking din. However, kapag tipong against the light na tayo or medyo madilim talaga, magiging soft yung resulta. Now sa videos naman, pwede na tayong mag-record hanggang 4K ngayon. Upgraded na rin kumpara sa 1080p video recording ng M7 Pro last year. Limited pa nga lang sa 4K 30fps dito, walang 4K 60, but may good colors tayo dyan. May stabilization na rin. Hindi super ganda but stable enough na pag naglalakad-lakad tayo. Video quality ng Poco M8 Pro 1080p 60fps sa gabi. Okay, so ito naman yung video quality gamit ng front-facing camera nitong Poco M8 Pro 5G. Hanggang 1080p 60fps tayo dito, pero naka 30fps lang tayo ngayon para mag-match sa mismong YouTube video natin. Sa nakikita ko dito, mukhang goods naman. May details and natural looking colors din. Gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphones. So let me know sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Medyo nakakapanghinayang lang na wala tayong 4K dito, pero pag nalaman nyo yung promo price, bali wala na lang din. Munti ko na namang makalimutan, meron nga pala tayong pamigay. Pamimigay natin itong gamit kong Poco M8 Pro 5G. Ang kailangan lang gawin, comment mo kung ano yung opinion mo dito sa phone na to. Honest opinion lang, wala nang kailangan gawing iba. Like kung gusto nyo or subscribe kung gusto nyo, pero comment lang ng honest opinion para sa Poco M8 Pro. Positive man or negative. Okay, so Poco M8 Pro, available na to sa Shopee ngayon. Click nyo lang yung link sa description or YouTube Shopping tab kung meron. SRP ay 16,999 to 19,999 pesos. Pero honestly, hindi ko kukunin sa ganyang price dahil syempre may early bird promo ulit sila. Para makuha na lang natin to for 11,000 plus kapag kinlik mo yung YouTube Shopping tab dyan dahil meron niyang extra vouchers. Isang mabilisang pros and cons, malaki yung battery, kailangan lang ng further optimizations para mas kumunat pa. Sobrang bilis mag-charge, IP68 and Gorilla Glass Victus 2 sa ganitong price, big plus din. Panalo yung display, yung speakers, camera is also good. Tapos yung performance naman ay hindi for heavy gaming, but kung hindi ka naman gamer, powerful enough na rin para sa ganitong klase ng phone. Sa cons naman, ads and bloatwares, may konting stutters and delay din sa camera app. Not a deal breaker naman, but hopefully maayos nila soon. Wala pang eSIM support, wala pang 4K 60 video recording sa main cam, at hanggang 1080p lang din yung recording sa front. Pero dahil nga pwede na lang natin itong makuha for just 11,000 plus dahil sa YouTube Shopping vouchers, sobrang panalo tayo dito at legit na unang pasabog siya
ng Poco. Di hamak na mas maganda yung specs kumpara sa mga kakumpetensyang phones at sobrang dali lang tanggapin ng mga cons dahil nga sa presyo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video, YouTube Shopping tab para sa extra discounts at kita-kits ulit tayo sa next video.